Sabi nila, DDS ka raw. I can surmise, ito yung mga malalaki ang nakuha. Hindi lang po yung mga lagpas 10 billion, pati yung mga 1 billion ayaw din nilang lumabas yung listahan. Ganon? Opo. Kaya po, napaka-hirap po ito para sa akin at sa aking pamilya kasi halos lahat po ng mga kaibigan po ng aking ina, ayaw nilang ilabas ko ang listahan ito. Are you okay to go on? Well, marami lang pong nagpe-pressure through my mom kasi hindi naman nila ako direktang tinatawagan para hindi ko papangalanan sila na huwag ilabas at kung ano-ano na lang ang sinasabing mangyayari sa akin kung ilalabas ang listahan ito. Nakakuha ng kontrata yan sa gobyerno for Solar Philippines dahil ginamit ng nanay niya ang mga connections niya. And then, your dad was also into politics. Ano masasabi mo doon? Ambisyoso ka raw. Baka ginagawa mo ito for, higher positions that you're eyeing. So, ibig sabihin, marami ka pang baraha, marami ka pang alas. You have more aces up your sleeve. Huwag na natin sabihin sa kanila, ma'am, kasuhan nila ako, tapos ilalabas ko lahat. Kuha ng isang congressman, kasama po ang kanyang sweldo, taon-taon. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan. Opo. Out of the taxpayers' money. Na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Nanay mo, paano kung meron ka rin nakita sa nanay mo na meron siyang insertions, meron siyang MOOE na hindi maipaliwanag, or meron siyang DPWH projects na siya ang proponent? Mga na-discover mo? Na-discover ko po na yung mahigit 700 billion pesos na National Expenditure Program ng DPWH ay may mga proponents pala sa halos lahat ng mga proyekto at naka-record po itong lahat sa DPWH. When you say proponent, may mga legislators who were pushing for these projects, tama? Hindi lang po congressman, senator, nabanggit din po ni Senator Lacson, meron at least 5 cabinet secretaries na may allocables, undersecretaries, pati po nabanggit ko mga pribadong individual na mga contractor. At mabuti na nakasulat itong lahat sa files ni Yumaong Yusek Cabral sa DPWH na kahit naman po iba may kopya din po nito, kaya sana magamit po ito sa mga investigasyon. Okay, so 700 billion pesos lahat itong mga proyektong ito. Opo, 401 billion po ay allocable ng mga district congressman. Tapos yung natitirang 320 billion, kasama po doon senator, party list, cabinet secretaries and undersecretaries, at may mga code names din tulad ng leadership at iba pang maaaring mas mauunawaan kung bubuksan sana yung mga files na ito at maging subject ng investigasyon. Kasi pwedeng sabihin, ano ngayon kung may mga ganyang pondo at may ganyang mga proyekto? Di ba natural lang naman para sa mga nasa gobyerno na merong ganyang mga proyekto at mga pondong nakalaan? Sa na-discover mo, meron bang anomalya dito? Unang-una po, the fact na ayaw ilabas is what raises public suspicion. Kaya tama po kayo, dapat ilabas na lang para hindi na magsuspetsa ang publiko na may itinatago. At pangalawa, dinedeny din kahit sa budget hearings ng DPWH na may mga nagsasubmit ng mga listahan at ang opisyal na pahayag ng DPWH ay itong lahat ay nagmumula daw sa mga district engineering offices at kanilang mga engineers. At pangatlo po, may mga connection ang named proponents sa mga contractors na eventually gumagawa ng mga proyekto na parang starting point to investigate further bid rigging on the individual projects. May mga mismo ang contractor ay listed as the proponent na sila din ang na-awardahan ng proyektong ito. May iba naman na may kaugnayan sa contractor. Kaya pag lumabas ang listahang ito po ay starting point lamang sa mas marami pang mga investigasyon sa mga bid rigging at iba pang mga transaction between the proponents and the contractors. Ang lumalabas po, yung contractor na ina-award ng project, siya din pala yung nag-submit pala ng listahan ng mga proyekto sa DPWH ayon sa file na ito. At may example akong nabanggit nung November pa, nung buhay pa si Yumaong Yusek Cabral, ng over 20 billion pesos of projects na may tag pangalang Senti 20 na hindi naman nakalagay pangalan ng isang individual, pero nagkataon, halos lahat ng mga proyektong ito ay na-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola na may distrito project din sa akin na ang sa Batangas. Sinasabi ko po, opo, ay
pinakamalaking proponent ng mga proyekto sa DPWH ngayon. So, ibang klase. Dati, pag may lugar na nangangailangan ng tulay o kalsada o some infrastructure project, galing sa tao. And then, sasabihin nila sa LGU, sa executive branch, and then saka palang hihingin yung pera from Congress. You're saying ngayon, ang sistema, contractor na mismo, yung kumpanya na mismo na pribado ang nagsasubmit ng proyekto na gagawin para sa bayan. Parang ganun. Ito po ay ibinunyag naman na din sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings na pag lumabas pa lang sa NEP, may advance na. Tapos Okay. pag approved ng General Appropriations Act, doon po ikunokompleto yung bayad. Pero ang dinadagdag ko lang po ay may pruweba sa DPWH at kung bubuksan lang po ito, mas marami na pong mga malalaking isda, as they call it, Oo. ang mahuhuli. Nung na-discover mo ito, anong sabi mo sa sarili mo? Kasi your mom's been in government for quite some time. Your dad's been in government for quite some time. And political clan din sila, di ba? Pero you coming from the private sector, bata ka pa, nung na-discover mo itong mga ganitong mga anomalya, anong naging reaction mo sa sarili mo? Hindi ko na-imagine na ganitong kalaki ang budget sa DPWH. Kasi nung bagong halal pa lang po ako, nag-request na ako ng ganitong data in May. And then I first visited Yusek Cabral's office with a meeting for exactly this purpose on June 11. And then she showed me some files, and I wrote a letter August 11 to ask for a copy of those files. And I am thankful that when Sec Vince started in DPWH on September 1, I came back and was given a copy of the files. But the point is that even a newly elected congressman is not all given access to these files unless I met them, I reached out to them, I wrote to them, and sa tingin ko dapat publicly available talaga ang datos. Magkano ang nakukuha ng bawat distrito? Ang naalala ko from my previous interview with Congressman Toby Chanco, ang mga congressmen daw, parang may baseline na mga 150, 200 million, pero kung malakas ka dun sa ruling party o clique sa Kongreso, nadadagdagan ka. Pero hindi to the extent na, for example, si Ko got 13 billion. Initially, yun yung nadiskubre. And then, sila Garjola, etc., sila Don Gonzales, malalaki rin, bilyones din yung mga nakuha nila. What you're saying is it's become common practice? Actually, ma'am, the breakdown again of the 700B is allocable and outside allocable, where the allocable for the district congressman of 401B divided by 253 now legislative districts is an average of around 1.6 billion pesos. Yung nabanggit po ninyo na 150M is the amendment on top of that, including party list. Kaya ang lumalabas po, may 1.6B average bawat isang district congressman, tapos may 150M pa. Nalulula ako sa mga amounts, ha? Kulang pa yung milyones. Kailangan merong minimum na 1 billion per district. At kung maaari ko pong linawin din, yung mga ibang mga nakakakuha ng malaking alokasyon, ang alegasyon doon ay hindi naman dahil sa kanilang pwesto sa gobyerno, pero dahil may alegasyon na may mga transaction para makakuha ng ganitong pondo. Kaya din ako, bilang isang bagong halal na congressman, naging interesado dito kasi gusto ko sana palakihin ang budget ng aking distrito para sa mga magagandang mga proyekto. Pero ang sinasagot sa amin palagi, kulang ang pondo. Pero nakikita ko naman may mga ibang mga nag-aahente sa loob ng kongreso mismo na nagsasabi, gusto mo ng karagdagang budget? Sige, ilalagay ko dito, pero dapat ako ang pipili ng kontraktor. May ganun. Opo. May ganung kalakaran. Yun po ay openly din discuss sa kongreso na si congressman ito pwedeng magpalagay ng pondo sa inyong distrito. Ako po ay may first-hand experience, inalok ako ng karagdagang pondo para sa aking distrito ng isa sa mga kababayan ko at kaya ko nga po nilabas ang iba pang ebidensya kasama na po ang listing mula sa file ni Yusek Cabral ng di umano'y pre-ordering ng mahigit 20 billion pesos ng mga kontrata ng isang congressman na kababayan ko. Oh my God, ang laking mga pondo nito, Halian. Akala ko mga hundreds of millions lang baseline, sabi ni Toby Chanco sa akin. Hindi pala, it could go average 1 billion per district. Kung malakas ka pa, it could go as high as 13 billion in the case of Zaldico or baka so much more, etc. Saan
nanggaling tong mga pondong to? Ang hirap-hirap ng Pilipinas. Ang daming nagugutom, ang daming may sakit, hindi makabayad sa ospital for a few thousand pesos. Actually, ma'am, ang national budget natin ay 6.7 trillion na. Yes. Ang government revenues natin ay 5 trillion. Ibig sabihin, ang ating deficit ay 1.7 trillion galing sa utang. Kaya nang-uutang tayo para pondohan ang mga DPWH projects. Bakit ganun-ganun lang? Parang, ano ba yun, nagkukuntsabahan lang, nadadaan sa pakiusapan yung mga paggastos sa mga pondong to? Yung napansin ko po, ma'am, ayaw ng mga gumagawa ng budget na ibaba ang spending ng gobyerno. Sinasagad talaga ang maximum na tinatawagang fiscal space para itodo po ang government spending. Kaya nung tinanggal ang 255 billion pesos of flood control projects, imbes na bawasan na lang natin ang ating inuutang, nilipat naman po sa ibang klaseng mga forms of pork barrel. Sa laki ng nilulus tayo o ninanakaw na pondo, hindi talaga mahirap na ang Pilipinas. Hindi na to level ng third world country, tama? Opo, at ang sukat po dyan kasi ay percentage of government spending to GDP. Noon po kasi 14% lang nung panahon ni Pinoy ang government spending to GDP. Ngayon naman po mga 22-23%. At ang ating national debt po ay umaabot na ng 19 trillion pesos ngayong taon. What does that mean sa'yo? It means, unfortunately, that we actually had the chance to make long-term investments in our country's infrastructure and human capital, but instead spent it on the DPWH projects of the last few years. And the result is that in the succeeding years, we will have less capacity to borrow to make the needed investments. Mabuti pa sana kung hindi tayo gumastos noon, wala tayong utang, ngayon pwede tayong mangutang. The worst thing is, gumastos na nga tayo, nang utang tayo, doon natin ginamit sa mali. Ngayon, hindi tayo pwedeng mangutang para sa mga magagandang bagay ngayon. So parang sinakal natin yung sarili natin, di ba? Opo. Pasensya ka na, Lian. Pero lahat ng ito blew over what? July, nung nagbumagyo, nag-crumble yung mga flood control projects. Sinimulan ko po ang investigasyon ng mga substandard flood control projects sa aking distrito bago pa ako nahalal kasi maraming mga nasira ng Typhoon Christine. Tapos nung iniimbestigahan ko sa Agosto, with the help of my district engineering office's staff, we were approached by the district engineer of my office who said na inaayos naman na nila yung mga nasirang proyekto. At ang mga contractor ay natutuwa daw sa mga philanthropic pamimigay ko ng sarili kong pera para sa mga kadistrito ko, kaya gusto daw nila mag-contribute ng donasyon. At ang lumalabas po, parang very normal sa Pilipinas na ang mga DPWH contractor namimigay ng mga so-called donasyon sa mga congressman. It's suhol Pero sa'yo. hindi naman nila inaamin na ito'y suhol. Ang sinasabi nila, hindi, kasama naman yan talaga sa gastusin sa politika. Kailangan mo ng tulong mula sa mga contractor. At ang nangyari, naaresto po ang aking district engineer. And nagsampa din po ako ng kaso sa contractor na I believe nagbigay ng pera sa aking DE. Pero again, it's a much bigger problem than just my district. The point is that it appears that in the whole country, there is kickbacks in DPWH projects. According to the very testimony of former Yusek Bernardo, almost 100% of bids are rigged. Kaya po, hindi ako naniniwala na walang kickbackan sa mga DPWH projects kasi inaaprubahan nga natin yung budget na overpriced ng mga proyekto. Just to clear the matter up, nung naaresto yung district engineer sa Batangas, may mga question sa'yo na parang di raw tama yung pagkaka-manage mo nung sitwasyon. Would you like to clear that up? Actually, I think yung surprising thing is parang first time na may congressman na nag-aresto nang nag-aalok ng suhol sa kanya. At ayoko po magkomento anong nangyayari sa ibang mga distrito. Pero masasabi ko lang po, sa aking distrito, ang lumalabas, lahat ng mga proyekto na na-inspect namin ay substandard. At siguro kaya po substandard kasi lahat ng mga proyekto para ma-award sa kanila ay may ibinibigay pong suhol. Okay. And then August, and then this thing blew over, and then lumaki na ng lumaki hanggang sa nahulog si Yusek Cabral sa Bangin. And then you came up with your Cabral files, tama ba? Na meron ka palang hawak na mga dokumento from
Yusek Cabral mismo. Kwento mo nga, paano mo nakuha yun? Yeah, so to interpose po the timeline with my district investigations in August. Okay. And then September 4 ko po binisita muli ang opisina ni Yusek Cabral. Si Sec Vince po ay nagsimula September 1. Okay. Kaya ang isip ko po na baka mas may chance na ibibigay ngayon dahil si Sec Vince ay for transparency at si Yusek Cabral naman ay, if I'm not mistaken, nag-courtesy resignation na by that time that I visited. At naisip ko, kung hindi ma-save ang files niya ngayon, baka pag alis niya, mawawala na. At ang lumalabas nga po ay may speculation na may kina-cover up o may itinatago na mga files mula kay Yusek Cabral now in December. Kaya the fact na pinuntahan ko ang kanyang opisina in September was in fact fortuitous. So when I was there po, Sec Vince and Yusek Cabral spoke on the phone, on speakerphone. May iba din mga tao na nakinig sa kanilang konversasyon at sinabi po ni Sec Vince na pwede niyang ibigay lahat ng mga meron siya sa akin in the interest of transparency. At sinabi ko din po kay Sec Vince, maganda kung isa sa publiko din ito. At sinabi po ni Sec Vince na oo nga, gusto niyang isa publiko ito. Kaya po ako naawa din kay Sec Vince kasi naniniwala po ako na personally gusto niya reforma sa DPWH. Pero marami pong mga taong kumausap sa akin at I would imagine kay Sec Vince din na wag isa publiko ang mga files na ito dahil tulad po ng sinabi niyo kanina, wala naman dapat irregular na ang isang distrito ay may ganitong proyekto, bakit hindi natin ipinapaalam sa publiko? The fact na hindi natin ipinapaalam makes me suspect nga na if you dig deeper into all of these district projects, may mas marami tayong mga makikitang mga anomalya. After that, I can specify here, I had a meeting in person with Sec Vince to discuss the things that I got and how we can bring this to the public. And that's why I'm saying now we talked about bringing this to the public after that. And then budget hearings took place and yung focus talaga in the last few years, the months of the years, budget hearings. And then nung October, November, dahil hindi pa lumalabas ang mga datos, nag-request na ako sa Kongreso ng slot para magbigay ng privilege speech tungkol sa budget data na ito. Tapos, umabot po sa point na hindi nila ako pinagbibigyan ng privilege speech time. Kaya, nagbigay po ako ng files sa PCIJ. At nung November po, naglabas ang article, ang PCIJ tungkol sa DPWH budget na may anonymous source. At isa po doon ay ako. So baka ikaw din ang source ng allocables story ng Ako po yun. PCIJ. Okay. Pero may iba ding source yun. Kaya paumanhin po sa aking mga kasamahan na naapektuhan sa PCIJ article na yun. Hindi lang po ako yung isang source, pero ako po ay isa sa mga source. But in the interest of disclosure and transparency, mabuti klinaro mo yan ngayon. Kasi what happened between you and Secretary Dizon? Sabi mo, maayos kayo nag-usap, pero recently, nitong lumalabas na itong mga hawak mong dokumento, parang nilaglag ka niya? Yung pinapoint out ko nga po, ma'am, ay September 4 pa, nag-uusap na kami tungkol dito. Tapos, October, November, dami naman po kami mga dealings regarding also the DPWH budget. And then, nung nagpahayag ako 2 Sundays ago, na meron ako ito at ilalabas ko kung may pahintulot ni Sec Vince, I think 5 days later lang siya sumagot na hindi naman niya pinahintulutan na mabigay ito sa akin. Kaya ang pinapoint out ko lang ay, by the way, November ko pa sinabi sa mga TV interviews na meron akong kopya ng listahang ito, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman, wala pong nagpahayag na hindi pinahintulutan na ibigay ito sa akin. Siguro kaya matagal na sumagot ang DPWH nowadays is because kailangan pa nilang pag-aralan paano sagutin, bakit hindi inilalabas ang listahang ito. And I'm thankful to people who on social media who are expressing the same sentiment na ang issue dito ay hindi si Leandro, paano niya nakuha yung listahan, totoo ba yung listahan niya. Kalimutan niyo na po ako. Kaya ko nga po sinabi na mas tatahimik na po ako tungkol dito kasi ang gusto ko, iba naman ang magsasalita, iba naman pong mga government officials may kopya ng listahan, meron pa ngang mga media at pribadong individual na may kopya ng listahan. Mas maganda po isa publiko nila ang listahan para ang focus ng discussion ang laman ng listahan at hindi po ako, at makikita naman po ng lahat na hindi ko ito ginagawa kasi
kahit yung mga lumabas ng mga media reports tungkol sa listahang ito ay tugma sa kopya ko ng listahan. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa niya personal na nakikita o na-authenticate ang sinasabing Cabral files o mga dokumento na hawak ni Leviste. Kaya hindi pa niya mapapatunayan kung totoo o hindi ang mga ito. Legislative District Breakdown? Absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng files sa computer, walang imprimatur yan. Yung nakipagagawa siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur yan. Basta, mahuling kita ng imprimatur. Pero bakit nga kaya? Kung November mo pa hawak yung dokumento at maayos kayong nag-usap ni Secretary Dizon, ngayong nagkakaipitan na at lumalabas, maingay ka na dito sa yung listahan, biglang sabihin niya na hindi ko yan inauthorize. Bakit kaya? What happened? Dahil nga po ma'am, September, October, November, gusto ko nga din na isapubliko ito at maraming kumausap sa akin na mag-ilabas. At I can say, yung mga kumausap sa akin ay kumausap din kay Sec Vince. At ayaw kasi ng iba na nasa listahang ito na lumabas ang listahan na nandun mga pangalan nila. Sino kaya itong mga taong to? You can generalize naman na kahit naman sino sa listahan, ayaw nilang lumabas ng listahan. Kasi kung okay sa kanilang lumabas, dapat kusa nilang inilabas ang mga projects nila. I can surmise, ito yung mga malalaki ang nakuha. Hindi lang po yung mga lagpas 10 billion, pati yung mga 1 billion ayaw din nilang lumabas yung listahan. Ganon? Opo. Kaya po, napakahirap po ito para sa akin at sa aking pamilya kasi halos lahat po ng mga kaibigan po ng aking ina, ayaw nilang ilabas ko ang listahan ito. Are you okay to go on? Mhm. Madalas ko nga nakikita na napapaiyak ka sa interview. Bakit? What has this gotten you into? Nasa level na ba ng death threats to? Well, marami lang pong nagpe-pressure through my mom kasi hindi naman nila ako direktang tinatawagan para hindi ko papangalanan sila na huwag ilabas at kung ano-ano na lang ang sinasabing mangyayari sa akin kung ilalabas ang listahan ito. At lalo nga pong nalulungkot ako na wala naman po akong personal na interest sa paglabas nito. At in fact, malaki na nga po ang sakripisyo ko at pati mga ibang nagsasalita sa inyong show tungkol sa pagbunyag ng mga practice na ito. Pero kung sino po ang sa sakripisyo, sila po pa ang inaatake at ang lumalabas, mas mabuti pa kung nasa kongreso ka, manahimik ka na lang at tumanggap ka na lang ng Christmas bonus mong 2 million pesos kaysa sa magsalita tungkol sa korupsyon sa kongreso. Kayong mga Gen Z may word for this what they're doing to you. Gaslighting. Tama? Maaari po niyong sabihin yan. You're being gaslighted by yung mga ibinubulgar mo. Nagulat ako, bigla ka umiyak, Leandro Dahil, actually, nalulungkot nga po ako na marami nga po kasi talagang mga kaibigan ng aking ina na nasa listahan ito na nagiging personal po na parang ginagawa nilang masama na nilalabas ko pa ito. Can we talk about Yusek Cabral? Kasi nung lumabas tong listahan mo, may mga staff yata siya na nagsabi na inagaw mo yung mga dokumento from her. You forcibly took those documents from her. As a result, nagka-paper cut daw siya. And in fact, may pictures na nagpakita na in the hearings, may bandage nga yung daliri niya, and then meron pang mga kumuha ng close-up picture ng kamay niya. Totoo ba yon na inagaw mo yung mga dokumento? Wala po akong inagaw na dokumento kay Yusek Cabral. I vehemently deny yung mga allegations and I'm thankful actually to GMA News for releasing the CCTV footage ng DPWH kung saan makikita naman natin na maayos kaming naglalakad ni Yusek Cabral. Hawak ko yung dokumento, pinag-uusapan namin sa hallway ng DPWH. At kung totoo man ang sinasabi nila, dapat noon pa nila sinabi ito at hindi lang pagkatapos nung sinabi ng DPWH na ayaw nilang ilabas ang listahan. Yun bang day na yun na nasa CCTV, September Opo, 4? Yun po yung alleged That's time nila. the time that you got the documents from her? Opo. Tama ba yung nabasa ko na nakita mo din doon sa budget ng 2025 yung 10 billion pesos na naka-allocate for the monthly operational expenses ng mga congressmen? Biglang naging 18 billion. Tama ba? Opo, ma'am. Yung initial budget na isinumite sa Kongreso ay total of 17 billion of which yung MOOE ay mga
10 plus billion. MOOE, ito yung mga panggastos ng mga Opo. congressman Maintenance to maintain and their other offices. operating expenses. Okay, para magawa nila yung trabaho nila. Opo. Tapos, itinaas po ng 10.5 billion para maging halos 27.7 billion. At yung 7.8 billion ng itinaas na 10.5 billion ay napunta sa MOOE. Ang MOOE po, karamihan ay hindi mga liquidated, kung hindi by certification ng mga expenses. Ibig Yes. sabihin, hindi mo kailangan bigyan ng Kongreso ng resibo, pumirma ka lang na ginamit mo para sa represented mong expenses. Yes. At there's many questions on the transparency on the use of the funds, but I think the strongest argument against this is that there was no debate on where the 10.5B will be used and so why the increase should be done, and that it was not even included in the committee report. Biglang lumabas lang sa substitute bill pag botohan na ng 2026 Okay, national budget. i-expound ko lang yun. Mantakin nyo po ang mga congressmen natin, and I think even the senators, they have monthly operational or maintenance expenses na hindi nila kailangang i-liquidate. Pipirma lang sila. Pero I think meron ng sistema ngayon, Leandro, na magsasubmit ka ng resibo or mag-liquidate ka after. Pero hindi immediate, di ba? Hindi urgent. Meron yung mga hindi mo kailangan bigyan ng resibo. Yeah, pero parang, bakit pa tayo may auditing pala? Kung, In effect, ma'am, parang siyang confidential intelligence fund. yeah, oo. Ang laking pera nito, 1 billion pesos per congressman. Well, if it's 18.58 billion, so the whole MOE, ma'am, Yeah. is 18.58 billion for 2026. Actually, ang paliwanagan ng iba, mas mababa nga to kaysa sa yung 2025 eh. Pero ang point is that there's this 1858 divided by 318 congressmen is around 58 million pesos per congressman. Ang issue lang ngayon ay kung tunay ba na may 2 million pesos para sa Christmas activities ng mga congressman. At ang sagot ng iba, kailangan naman to. Ang sagot naman ng iba, hindi naman to extraordinary expense. Pero ang punto ko po, bakit natin hindi isinisiwalat ito sa publiko at malaman nila saan talaga natin ginastos kung talaga nga para sa Christmas activities ang 2 million na ito. And more importantly than the 2 million is the total nga na 18.58 billion or 58 million pesos per congressman na MOOE budget. For 1 year yun, 58 Opo. million per ang congressman per year. Bawat congressman po may entitlement na 1 million pesos MOOE per month, more or less. Yes. Tapos, noong Oktubre, may 1.5 million pesos that was given after the vote on the budget. Tapos may 2 million pesos sa December. Ang lumalabas po, mga 20 million pesos ang nakukuha ng isang congressman. Kasama po ang kanyang sweldo taon-taon. At on top of this pa, ang mga extra na ibinibigay sa mga piling mga congressman. Kaya, kung nakakagulat na nga yung 2 million, mas nakakagulat naman yung 58 million, di ba? Pero walang breakdown. Ako po ay humingi sa House Committee on Accounts ng breakdown ng MOOE use na ito at may mga tumawag nga na huwag ko nang tanungin. At ang sinabi nga po ng aking ina sa akin, better na I talk about any issue other than this kasi ito nga pinaka-sensitibong issue sa Kongreso. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan Opo. out of the taxpayers' money. Na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Ang sarap ng buhay ng mga congressmen, tsaka mga senator, Isa-summarize ko lang, Leandro, for the both of us and for our viewers, no? So, pag congressman ka, hindi mo po problemahin yung pasweldo mo sa staff mo, yung opisina mo, yung gagastusin mo, yung pati biyahe. On top of that, meron kang insertions na 150 average. 150 million po yun. On top of yung 1.6 billion Tapos average. pagka meron ka pang DPWH project na makukuha, that's easily 1 billion to 2 billion pesos. Pagka anak ka ng Diyos o miyembro ka nung clique na malakas sa loob ng Kongreso, kung katulad ni Zaldico, 13 billion, yun yung huli ko narinig. Pero I think it goes higher than that, no? So, ang sarap ng buhay ng mga... Dagdag ko pa, ma'am, may AIX, TUPAD, MAIP, Oo, meron pa silang... EAFF, LGSF, Farm to Market Road, DepEd Classroom, lahat-lahat ng klaseng mga all of this ayuda na incentives pang po. patronage. Nabanggit ko din po kasi, ma'am, sa isang press briefing last week, ako po ay tinawagan ng staff ng House Committee on Appropriations para
makipag-meeting sa lounge, hindi po sinabi tungkol saan. Tapos may pinakita sa aking papel na pinost ko sa Facebook na nakalista 151 million pesos worth of budget items at ang sinabi sa akin ng staff, Kong, this is your incentive. 1 week before the budget. May mga nagde-deny na inaalok ang mga kongresista ng mga insentibo para bumoto para sa mga panukalang batas. Pero kayo na po ang mga nagsabi na noon pa sa mga nakaraang mga kongreso, may mga reports na nga na Matagal ng issue yan pag kailangan talaga ng boto ng mga kongresista at senador, inaalok talaga sila ng mga insentibo. So mukhang ini-entice ka o ano ba? Suhol yun eh. Pero siguro Well, para sa mga kababayan naman natin yung ayuda. Pero hindi ini-encourage na magkaroon ng diskurso sa kongreso. Pinapatahimik na lang yung mga maiingay sa pag-alok ng mga insentibo. Teka muna, tanungin kita. So, kinausap ka ng mami mo, ng mother mo, na wag mo nang pag-usapan yung mga monthly operational expenses na yan. It's a slippery slope or it's a Mas sensitibo pa kaysa sa DPWH ito. It's an awkward topic, Opo. 'di ba? Ano sabi mo sa mami mo? Sinabi ko, lalong kailangan kong pag-usapan to. Dahil dapat walang tayong itatago na gastusin ng gobyerno. And then it ended there, the discussion? Opo, kasi independent naman po ako sa nanay ko. Hindi kanya na pilit. Mhm. Kasi did you ask Pero, about her ang monthly operational expenses? Oo nga po. Actually, may ganito din naman sa Senado. Pero mabuti na ilabas lang nila lahat ng datos para makita natin na ang expenses nila ay talagang nagagamit nila. Kasi I think yung iba naman talagang higit pa sa expenses nila ang ginagastos nila. Kaya hindi ko alam bakit hindi nilang maging transparent tungkol dito. So, paano yun, Leandro? Para kang tinik sa dibdib ng mga congressmen at saka mga senator. Kasi you're raising this issue na ayaw nilang pag-usapan. Wala naman akong nakuhang Christmas bonus. Nagsakripisyo din ako, hindi ko kinuha yung akin. Oho. Nakakaano lang, no? Saan kaya napunta yung akin, no? Ang daming Pilipino walang bonus na natanggap, pa. Tapos eto sila, nagbibigay ng bonus sa sarili Pero nila. muli, Sabi ni hindi naman to Puno, para sa congressman. Oho. Para sa mga Christmas parties ng mga barangay sabi captain ni ng Congressman Puno, DS oo. Pero inamin niya, Meron. by saying that, inamin niya na meron. Opo. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. E di Ni ipakita natin Al- yung resibo kung O, saan napunta. Sabi naman ni Alvarez ngayon, hindi raw yun din totoo. Hindi, ang sinabi niya, yung pinakita kong mga cheque sa Facebook ko ay hindi naman yung Christmas bonus ko. Kasi hindi ko nga kinuha yung Christmas bonus ko. Yung pinakita ko po sa Facebook, ayon sa caption ko sa Facebook, yung para sa akin as of October, nung nakita ko, pagkatapos ko bumoto sa budget, may pila para kumuha ng mga cheque, inisip ko, ano to? Nung dumating ako, yung mga MOOE ko mula pa sa start ng aking term ay na-accumulate na at pinicturean ko at mula noon hindi ko po kinuha at hindi na rin pinapakita sa akin ng Committee on Accounts yung mga detalye ng MOE na ito. So saan ka kumukuha ng pangsweldo mo sa staff, yung mga expenses mo as a congressman? Personal ko po. Kung hindi mo talaga, you're using your own money para to do your own job as a Opo, kasi congressman? ayokong makibahagi sa sistema na inikriticize ko. At maybe because of this, wala din akong complicity that I cannot criticize the system. So I think it allows me to be more independent, that I don't receive anything from Congress financially. So abonado ka Opo. sa trabahong ito. But then they will say, 40 billion naman yung ano mo, yung assets mo from what? From Solar Philippines? Opo, kaya napakapalad ko po na ako po ay may financial independence. Kaya napansin ko po yung ibang mga outspoken din ng mga kongresista, yung mga hindi nangangailangan na kumita sa DPWH. Kaya po sila pwedeng mag-criticize ng DPWH. Okay. Pero, Leandro, hindi naman bago na to sa'yo, di ba? Binato rin nila sa'yo to nakakuha ng kontrata yan sa gobyerno for Solar Philippines dahil ginamit ng nanay niya mga connections niya. And then, your dad was also into politics. Ano masasabi mo doon? I think that the track record that I have is publicly available kasi listed naman sa Philippine Stock Exchange yung kumpanya ko. At yung naging
big break sa aking kumpanya, yung joint venture ko sa mga malalaking kumpanya, kasama po ang Meralco na sinusupplyan ng dati kong kumpanya ng renewable energy ngayon. So, pwede na lang pong i-research ng mga iba yung naging track record ng aking company na hindi po nagmula sa government contract, kung hindi sa project sa Meralco ang halaga ng kumpanya ko. And they were saying, you failed to deliver. Your company failed to deliver. Kaya po nga po ma'am sinasabi na dapat nilang i-research na lang yung company na publicly listed sa Philippine Stock Exchange. Kasi yung mga nagsusubaybay po ng Philippine Stock Exchange, alam naman po nila na hindi totoo yung sinasabi na yan. Kaya nga po, nagbayad ng ganoong halaga ang Meralco. And your company was bought by Manny Pangilinan, di ba? Opo, mga 34 billion pesos po ang ininvest na ng Meralco dito. At dahil doon, hindi ko na kailangan na tumanggap ng bonus sa Kongreso. But may I know kung yung kinita mo talaga or kasi malaki yung kapital na binigay ng mga magulang mo? Actually, ang karamihan ng kapital ko sa kumpanya ko ay nanggaling sa Philippine Stock Exchange investors. Dahil nagpapasalamat ako na may nagtiwala sa akin nung sinabi ko na magtatayo tayo ng malaking proyektong ito, nag-invest ng publiko at nung na-develop natin naman yung proyekto, pumasok ang Meralco na ngayon ang in control ng kumpanya. At ang masasabi ko din ay lahat naman ng kinita ko, inanunsyo ko naman, ipapamigay ko rin at meron tayong foundation para sa scholarships o allowances ng mga estudyante sa aking distrito. Bakit ka pa kasi pumasok sa gobyerno, iho? Sorry, Kasi ma'am, I have to ask that question. Kasi you're young, Opo. you have 40 billion to your name and more kung pati yung yaman ng mga magulang mo. Pumasok ka sa gobyerno, para kang tinik sa dibdib ng mga congressmen, and then binabato lahat ng putik sa'yo ngayon, Pero- ang ginagawa mo lang naman sinisiwalat mo, sabi mo, sinisiwalat mo yung mga nadidiscovery mo, tapos abonado ka pa. Nag-enjoy naman po ako. At I really think na kung hindi ako magsalita tungkol dito, baka wala nang magsasalita ng ganitong kumpleto ang picture kasi wala nga akong tinatanggap na bonus sa Kongreso. Kaya ako pwedeng ma-criticize yung bonus, di ba? At ang dagdag ko din po, 30 years old ako nung binenta ko yung kumpanya sa Meralco, 32 ako ngayon. At kung binenta ko yung kumpanya ko at hindi naman ako gumagawa nito, anong gagawin ko sa buhay ko? Kaya enjoy po ako na ngayon, punong-puno ang schedule ko sa mga pinag-uusapan natin. Ibang klase ka nag-enjoy tong batang to sa pagiging kontrabida sa mga congressmen. Parang gano'n, ha? Muli, kasi kung walang magsasalita na financially independent sa mga benepisyo sa Kongreso, baka hindi nalalabas ang mga bagay na ito. So, you're saying hindi ka pwedeng suhulan? Hindi ka yun, pwedeng- yun nga po yung unang episode natin na Agosto, no? Na ang lumalabas nga nung Agosto, akala ng taga-DPWH, kahit na bilyonaryo ka, pwede ka pang suhulan. Baka kasi yung mga iba, kahit na mayaman, tumatanggap pa. Pero baka kasama din doon yung pagiging bata at idealistic na ayaw naman natin na gawin yung mga masasamang bagay na yun. Nanay mo, paano kung meron ka rin nakita sa nanay mo na meron siyang insertions, meron siyang MOOE na hindi maipaliwanag, or meron siyang DPWH projects na siya ang proponent? By talking about these lists, I know that eventually they will all come out, whether from me or from other sources. And kung ano man ang magiging consequence nun, bahala na po. The point is, dapat malaman ng publiko ang katotohanan. At ang dagdag naman din ay ipagmamalaki ko pa nga na sa Senado, sa 2025 budget, ang pinaka mababang alokasyon ay sa nanay ko. Magkano? Naisiwalat naman na po ni isang media outlet. Si Anthony Taberna? Opo, ni Anthony Taberna. Kasi meron din siyang listahan. Ang total po ng Senate nung 2025 budget ay 120 billion pesos. So yung listahan ni Anthony Taberna at Iba saka iba pa sa listahan mo? Kaya ganyang kalaki po ang mga insertions ng national budget na ang sa DPWH, NEP, may 721B,
Tapos, sa Kongreso at sa Senado, dinagdagan ng 300B, kaya naging 1 trillion pesos na ang Senado ay may 120 billion pesos. Ayon sa listahan na may kopya din po si Katunying. At yung aking ina, wala pang 1% po sa nasa listahan po ni Katunying. But, well, it's still an insertion. Opo. It doesn't mean anything kung maliit o malaki. Tama diba? po. It's At the principle that matters. Sa akin po, ma'am, dapat lumabas ang katotohanan. Anong sabi ng mami mo about that? Syempre, katulad ng iba, ayaw nilang lumabas yung mga pangalan nila. Pero, again, ma'am, I think we have to be consistent and dapat lumabas lahat. Buti nag-uusap kayo ng nanay mo. In good terms kayo? Well, swerte po ako na kahit anong sinasabi ko, kinakausap niya pa nga ako. Pero, the fact na pinakamababa siya, at least, actually, I tell her nga, mabuti nga ilabas mo yan dahil pag malaki mo, pinakamababa sa'yo eh. Ako, proud ako sa kanya na ganun. Sabi nila, may intrigang lumabas online. Although anonymous, hindi kanila pinangalanan. Pero may parang hint na, he was in an Ivy League school, biglang dropped out. Oh. Kasi daw may nangyari. Ikaw ba yon? Opo, hindi yun totoo, ma'am. Kasi ako po ay nag-aaral sa US habang ako yung nagnenegosyo. At dahil may mga opportunities ako sa aking negosyo noon pa, then naisip ko na kung hindi ko kunin ang mga oportunidad na yun at that time, mawawala ang opportunity. And I think that in the end, it was worth it to miss it. But I think that the records will show that I chose to enter business at the age of 20 in 2013. Wow. You were, anong taon ka nung nagnegosyo ka? 20 po. 20. Kasi yung solar po talagang lumaki lang sa Pilipinas around 2013 to 2016. Yung una ko pong solar farm was under the Pinoy Time when nagbukas sila ng programa para sa mga solar projects. Pero nasa Yale ka na, ha? Opo. Hindi ka nang hinayang. You dropped out of Yale. Well, life is all about choices, no? And another big choice I made last year was to focus on this instead of my private business. But sa akin po, kung saan nararamdaman ko na may oportunidad, doon po ako nagfo-focus. At sa ngayon naman, nag-enjoy ako kasi nakikita ko na I didn't expect. First 6 months ko lang as congressman, and I stumbled upon this opportunity to investigate the DPWH projects and find out data like this. So hindi totoo yung mga sinasabi nila na may plagiarism, may cheating. Although walang names they did not, but I'm putting it on the record Hindi na po. malamang ikaw ang pinapatamaan nun. hindi po. Ambisyoso ka raw, baka ginagawa mo ito for, higher positions that you're eyeing. Ako, ma'am, ay ginagawa lang kung saan ako nag-enjoy. At ang enjoyment ko comes from being useful and where I can do the most. Hindi ko po iniisip noon pa ang aking posisyon o titulo. Minsan umiiyak ka, napapaiyak ka dun sa mga issue against you and how it's affecting you personally and your mother. Pero sinasabi mo rin nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi naman, kung nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, and mababoard ka, di ba? And sabi nga po nila, what doesn't kill you makes you stronger. Kaya lahat naman po ito ay parang university of experience o mga mabubuting mga life lessons. Sorry, isa pa, Leandro. Your dad, how are you and your dad? Actually, maraming mga katangian ko, siguro iniisip ng iba, hindi naman galing sa aking ina. Baka galing pala sa aking ama. At kasama din po dyan ang katapangan ng mga Batanggenyo. Pero ako po naman po ay lumaki sa aking ina at hindi po sa aking ama. They're probably going to dig into his records na nakulong siya sa Munti for killing his aide. Opo. Actually, naiisip ko nga din sagutin ng mga nagsasabi na kakasuhan si Leandro dahil sa paglabas niya ng mga Cabral files na hindi ako takot na makulong kasi lumalaki po akong bubisita sa Muntinlupa. It doesn't affect you so much na ang father mo nakulong sa Munti. Naapektuhan ako ng bata ako. Pero I think po na kung hindi doon, baka hindi na po ako dumanas ng mga challenges sa aking pagkabata. Dahil syempre, pag lumaki ka sa isang mayaman na pamilya, may presumption na
wala ka ng challenges sa buhay. Kaya siguro lahat naman po ito ay nakakabuti na rin sa formation ng tibay at resilience ng mga tao. Napasama ang mga Nepo baby, so-called, because of this kurakot issues. You're a Nepo baby too, di ba? Well, I think naman the public can judge kung minana ko lang ba at sinusundan ko lang ba ang mga meron ako at yung mga bili ng mga magulang ko. At I think hindi naman po pangkaraniwan na may nakaka-achieve ng mga katulad nito sa negosyo bago pumasok sa politika, at ngayon naman po ay naglalabas ng mga inilalabas po katulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya I wouldn't want to say anything more self-serving than that. I just hope that the actions can speak louder than words. Congressman Leviste, yung mga kumu-question sa authenticity ng mga dokumento na nakuha mo kay Yusek Cabral, na-verify mo ba yon? Na-cross-check mo ba? Unang-una po, yung argument na inauthentic is disproven by their own allegation na unauthorized kung nakuha yung file. Kasi kung sinasabi nila yun, ibig sabihin talagang nanggaling sa kanila yung ipinapakita kong file. Nabanggit ko din po nga kanina na may mga nagtatanong bakit may mga patay ng congressman sa listahang yon. Eh kung ginawa ko yung file, maglalagay ba ako ng patay na congressman? Tanongin na lang natin ang DPWH kasi galing naman po sa kanila ito. Pangalawa po, may iba din may kopya din ng file na ito na nagmula din sa DPWH at mismong nasa PCIJ ang mga files na ito na in-upload nung November pa, at baka nung lobas sa PCIJ either hindi kasing napansin o hindi kinwestiyon dahil mas credible po ang PCIJ, pero yun po ay patunay na dumaan na rin po sa fact-checking ng ibang mga outlets ang file na ito. So, you saw the list ni Yusek Cabral and then you compared it to your own district, di ba? Yes. Anong nabuong scheme na nakita mo? So, Yusek Cabral or the DPWH would get all of these proposals, and then paano nila inalat yung mga pera to go with it? Yung main takeaway from the list is yung connection ng proponent sa contractor na eventually gumawa ng proyekto. Okay. At yung mga proyekto na nakatag as galing sa allocable ng congressman, yung mga contractor na alam kong malapit sa congressman. I guess what I'm trying to drive at, Leandro, is may lumalabas ba na science to it or art to it, itong paglalagay ng mga ganitong items in the list, or was it just on pure whim? Yung allocable, bahala si congressman. Yung outside allocable, hindi po base naman sa pangangailangan kung hindi sa kung ano yung pagkakitaan. Kaya marami nga ay asphalt overlay, street light, yung mga pinakamalaki ang overprice. Kaya kung nga po sinabi na... Ano ibig sabihin nun? Kung saan sila mas malaking kikitain, ganon? Opo, kasi yung nakita ko sa asphalt overlay project sa aking distrito, mga 2 times overpriced. Yung street lights naman po, 4 times overpriced. So kung ano yung mga hindi pinakakailangan pero kikita yung contractor at yung congressman or whoever, yun ang pinaprioritize nila? Opo. Yung importante sa akin, ma'am, ay malaman ng publiko ang katotohanan. Kung ano ang action na nagre-resulta dito ay iba pang usapan. Pero kaya natitrigger ako na magsalita kasi ayoko na pinalalabas na successful na tayo sa ating anti-corruption investigation dahil may iilang mga contractor na nahuli. Kasi alam naman po nating dalawa na 100 times more pa ang mga hindi pa nahuli. With that kind of money, di ba? Limpak-limpak. And there's also a threat for you to be subjected to the same ethics complaint sa lower house. Ano reaction mo doon? Actually, ma'am, iisipan ko bakit nila binibintangan yan na alam naman po ng marami na mag-i-enjoy lang ako pag mangyayari doon. Kasi ang sinabi ko ay yun po ang magbibigay sa akin ng pagkakataon na ilabas ang lahat ng baho ng Kongreso. At ang parang rules of engagement kasi ay hindi ka dapat manguna sa pagbubunyag ng mga
anomalya sa Kongreso. Pero kung inatake ka, mas justified ka at mas may platform ka na magsalita, at least sa Kongreso. Kaya kung mangyari ang ethics complaint na yun, araw-araw po magpe-privilege speech ako tungkol sa mga nalalaman ko sa lahat ng mga aspeto ng Kongreso. So, ibig sabihin, marami ka pang baraha, marami ka pang alas. You have more aces up your sleeve. Huwag na natin sabihin sa kanila, ma'am, kasuhan nila ako, tapos ilalabas ko lahat. Parang tuso ka. Is it because you're young? Actually, ma'am, walang masyadong mga nag-analyze ng aking track record sa business. Pero ang I think makikita nyo doon ay yung mga ginagawa ko ngayon. Kasama din po ang ilang mga strategies ko para hayaan ang DPWH na magpahayag, tapos hulihin sila nagsisinungaling kasi nilabas ko naman ang resibo. Pagkatapos sila magpahayag, ay katulad po ng mga ginagawa ko din po nung ako po ay nasa pribadong sektor. I think that people tend to underestimate me kasi ako po ay bata, pero madalas ako po ay nakikinig lang, nangangalap ng ebidensya, tapos pag kailangan po, ilalabas ko po ang aking alam. There was a Republic Act that had to be made para mabigyan ng prangkisa ang Solar Philippines. Connections were used ba? If I can take the chance to explain, and thank you for asking, ma'am. Yeah. Wala yung kinalaman sa binenta ko sa Meralco. Kumpanyang binenta ko ay publicly listed, kaya pwedeng tignan lahat ng records nun. Wala pong kinalaman sa kumpanya na nakakuha ng prangkisa, at yung kumpanyang yun ay nag-stop na rin ng operations noon pa kasi nakita natin na napakahirap na bumangga sa mga vested interests sa power industry. At ang layunin naman po ng kumpanyang yun ay philanthropic o social impact na magbigay ng serbisyo sa mga lugar na underserved. Pero na tutunan ko na muli, pag may mga malalaking problema, may dahilan na sila po ay hindi na i-resolba. Kaya pagkatapos po nun at na naranasan natin yung malaking challenges sa serving ng mga underserved areas, nag-focus na lang po ako sa solar farm development ko sa Nueva Ecija, na yun po ang binili ng Meralco. But will you deny na your mom used connections para magkaroon ng batas? Yes po. Actually, there's also misreporting on that na siya ay author daw ng bill na yun. Siya po ay nag-abstain sa botohan doon. At ang funny thing about the coverage on that is parang hindi nila kina-cover din yung paraan na ang ibang mga prangkisa sa Kongreso ay inaaprubahan din. At ako po din ay may alam tungkol sa mga inilalabas na mga prangkisa sa Committee of Franchises ng Kongreso. Okay. Ang dinagdagan ko nga po sa isang recent interview ko na pwedeng mas i-flesh out ko ay ito. Ang sinabi ko, isa sa mga privilege speeches na inihanda kong ibigay sana sa Kongreso ay tungkol sa regulatory capture ng mga malalaking negosyante na may control sa mga political parties sa Kongreso, na sila din ang nagre-rekomenda ng mga cabinet secretaries at nagpapa-resign ng mga cabinet secretaries. At ito po ay napaka-tabu na subject na hindi pinag-uusapan sa publiko, pero ang aking paniniwala, ang mga pinaka-makapangyarihang tao sa Pilipinas ngayon ay hindi mga politiko, kung hindi mga pribadong individual. At bakit ko po ito sinasabi konektado sa inyong tanong? Dahil nagkataon, ako ay naging negosyante na may isang senador na nanay. Pero may ibang negosyante naman na may 50 mga politiko na may impluwensya sila. At yun po ang istorya na hindi nako-cover ng media, na hindi lang po ang mga few high-profile mga negosyante na politiko ang may koneksyon ng negosyo at politika
as alleged, mas malaki pa ang impluensya ng ilang mga pribadong negosyante na may mismong mga political parties na kanilang sinusuportahan. It's the But unholy, yun po yung mga he who shall not be named. yeah, unholy alliance between politics and business, yeah. But you're still here. Sabi nila, DDS ka raw. Kinakalkal nila yung mga video mo na nandun si Duterte during the inauguration or Alam niyo, ma'am, connected to Solar Philippines. yung ikinalulungkot ko, if I can just express this opinion for the first time. Yeah. 90% naman ng mga nasa Kongreso ngayon, 6 years ago ay DDS din eh. 'Di ba? Kaya ikinalulungkot ko actually na parang ganun ang politika sa Pilipinas na yung mga dating nasa Kongreso ng GMA time, tapos Pinoy time, tapos PRRD time, tapos ngayon Yeah. PBBM time ay Totoo palipat-lipat na lang po ng partido. At actually saludo po ako sa mga miyembro ng minority sa Kongreso ngayon na may paninindigan sila sa kanilang mga ipinaglalaban at hindi lang po sila palipat-lipat ng partido. Kaya ako natanong yon kasi there's this picture of you and your mother na nasa Dolomite Beach kayo. A few months back, your mother was hitting the Dolomite Beach na environment, violation yon, etc. And then, ba't kayo nagpa-picture doon? Actually, ma'am, nung unang lumabas pa ang statement ng nanay ko sa Dolomite, sinabi ko sa kanya, bakit ka pa nag-comment dyan? Sabi niya, hindi, nag-interview ako ng mahaba, tapos isang tanong, yun ang kanyang sagot. Pero biglang nag-viral sa social media dahil parang yung iba kasi mga pinag-uusapan ng nanay ko, hindi masyadong makagat sa social media eh. Pero yun yung kumalat pa. At sabi ko, ma'am, dapat naman clarify mo na hindi ka naman against sa Dolomite. Kaya it's in reaction to a previous comment she made na nag-viral. Thank you, Leandro. I just want to end this interview by triggering you some more na yung generations before you, kabilang na ako, we've failed. It's your generation now who need to, correct what needs to be corrected for this country to move forward. So, yun lang. I want to end with that note and trigger you some more. Well, thank you very much also to GMA7 because I think that your stories on the flood control investigation have really prompted a lot of public action for this and that sana patuloy niyo po ang inyong mga istorya ngayong 2026.